Isa sa mga pinag-uusapang senaryo ngayon sa NBA ay ang posibilidad ng trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Ang paksa, Austin Reaves kapalit ni Jonathan Kuminga. Sa unang tingin, simpleng palitan lamang ito ng dalawang young core. Pero kung susuriin ng mas malalim, maraming konsiderasyon ang nakapaloob dito. Kontrata, role sa rotation at direksyon ng dalawang team. Samantala, ayon sa Fade Away World, parehong nasa delikadong sitwasyon ng dalawang player. Si Austin Reaves ay nakatagdang maging unrestricted free agent pagsapit ng 2026. Kung walang mangyayaring extension o trade bago iyon, may posibilidad na iwan niya ang Lakers nang walang kapalit. Si Jonathan Kuminga naman ay may qualifying offer na $7.9 million para sa 2025-26 season. Kung tatanggapin niya ito, pwede siyang maging unrestricted free agent sa susunod. Dahil dito, iminungkahi ng ilang analyst na mas mainam kung magkaroon ng sign-and-trade arrangement o kaya'y diretsong swap para mapigilan ang parehong team na mawalan ng mahalagang asset. Sa kung pagbabasehan ng kanilang performance, makikita agad ang pagkakaiba ng kanilang style. Sa nakaraang season, nagtala si Reaves ng 16 points, 4 rebounds at 5 assists kada game para sa Lakers. Bukod dito, nagpakita siya ng kakayahan bilang secondary creator, mahusay na shooting mula sa 3-point line at kakayahang umangkop sa presensya nina Luka Doncic at LeBron James. Si Kuminga naman ay nag-improve sa Warriors. May average na 13 points, 5 rebounds at 2 assists kada game. Kilala siya sa athleticism, versatility sa debensa at energy sa transition plays. Ngulit nananatili ang tanong sa kanyang consistency lalo na kung mas malaking role ang ibibigay. Ayon kay Zach Lowe ng ESPN, Reaves has proven he can contribute in playoff-level situations. He thrives alongside ball-dominant stars, making him valuable to a team like the Lakers. Dagdag pa ni Brian Windhorst, Kuminga is talented, but his role has been inconsistent. A swap might help him find stability, while Reaves could give the Warriors much-needed creation outside of Curry. Ang supporting cast ay mahalagang bahagi ng usapan. Sa Lakers, binubuo ng Doncic, James at DeAndre Ayton ang pangunahing core. Kinakailangan nilang ng shooters at decision makers para magkaroon ng tamang spacing at flow sa kanilang offense. Si Reaves ang isa sa nagbibigay ng balancing iyon. Kung papalitan siya ni Kuminga, madadagdagan ng depensa at athletic wing presence, ngunit posibleng bumigat ang responsibilidad kay Doncic sa playmaking. Sa Warriors naman, kung makuha nila si Reaves, makakadagdag siya ng reliable ball handler at shot creator sa backcourt, ngunit kapalit nito ay mawawala ang isang batang forward na nagbibigay ng hustle at flexibility sa kanilang front court rotation. Hindi rin maikakaila na ang kontraktual na usapin ang magdidikta kung feasible ba ang trade. Kung papasok si Kuminga sa isang bagong deal, posibleng magdagdag ng draft capital ang Warriors para maging patas ang palitan. Kung tatanggapin niya naman ang qualifying offer, mas magiging diretso ang swap. Sa parehong senaryo, parehong may risk at reward na kailanang timbangin. Sa huli, ang tanong na hindi lang kung sino ang mas husay ngayon, kundi kung sino ang mas akma sa direksyon ng kanilang franchise. Para sa Lakers, mas mainam ba ang long-term upside ni Kuminga kaysa sa kasulukuyang contribution ni Reaves? Para sa Warriors, mas kailangan ba nila ng playmaking at shooting kaysa sa athletic forward na maaring maging cornerstone? Ito ang mga desisyon na magpapakita kung gaano kahanda ang dalawang organisasyon na magsakripisyo para sa hinaharap. I-comment po ang inyong opinion sa ibaba at babasahin natin yan. At huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!